Pag-usapan po muna natin ang kaguluhan sa loob ng Kamangyang na sa palagay po ng mga political analysts ay magiging dahilan ng pagbagsak ni Kuting. Alam niyo, sabi ko nga, baka ang mangyari nito ay magkalmutan sila, magtiyombagan sila, mag-ahasan silang lahat at tayo manunood na lang at kakain na lang ng popcorn habang sila ay nagtutuklawan lahat-lahat. Pwede naman yon. So, hindi naman sa tingin ko, Matet Kuya, hindi tayo pababayaan ng nasa itaas kung sino man ang lumikha ng langit, lupa at ng buong sanlibutan. Sa tingin ko, hindi tayo pababayaan, di ba? Mahal naman niya ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay simpleng tao, mababaw ang kaligayahan, di ba? Taon-taon sinasalanta ng bagyo at kung ano-ano pang kalamidad, tayo ay 'di ba, binababoy, binabalahura, inaabuso, inaapi ng mga makakapangyarihan. Siguro naman hindi tayo pababayaan ng nasa itaas. Tama na yung ilang dekada nating paghihirap, halos kalahating siglo or almost 50 years tayo nagdusa, 'di ba? Kahit na 30 years pa yan, at least naupo si Pangulong Duterte, bahagya tayong pinatikim ng langit, ng kapalaran ng 6 na taon na mabuting paninilbihan sa dating Pangulo, tapos ngayon binawi sa atin ng pamilyang mga ganid. Parang ang unfair naman. So eto nga po ang isang, ang haba naman ang sinulat ni Optic Politics. Andali. Anyway, himay-himayin natin or tingnan natin ano. Discuss natin ng mabilisan. Alright. Sabi dito ng Optic Politics kagabi or kahapon, the feud between First Lady Liza Marcos and Speaker Martin Romualdez threatens to shake the nation's highest power. Isingit ko na dito siguro yung vlog ni Miss Maharlika. Ngayon lang ha, pinapanood ko sila ngayon lang. Nabanggit kasi ni Miss Maharlika dito at saka ni Attorney Glenn Chong yung isang advisor na sabi ko na totoo yung chinucho sa akin ng puting tupa. Pakinggan natin galing kasi dito may confirmation kung sino yung political advisor or foreign counsel ng mag-asawa. At papangalanan ni Miss Maharlika, pakinggan niyo po Anyway, sa ating mga puting ahas, na dahil nga sa pag-atake nila kay Pangulong Duterte at kay Day Sara, yung kanilang advisor na, kilala mo ba yun? Na-meet mo ba yun si Mr. Mori? Si David Mori? Yes. Si David Mori, yes. Kilala ko yun. Di ba? Na-meet mo yan sa headquarters. Yes. Oo nga, na-meet natin, nandoon tayo nung May 9. So, ina-advisean si Boton na patigilin yung mga tumitira kay Pangulong Duterte kasi bumaba actually ang kanilang trust rating ni Bangag. So, sabi, ang instruction ni David, tigilan mo yan. Patigilan nyo or else, talagang babagsak at babagsak si Bangag. Which is, nakikita natin now na talagang wala nang amor yung taong bayan sa kanya. Kung meron man, yung mga trolls nila o yung mga nakikinabang sa kanila, right? Ayan ha. Ngayong vlog yan, ang alam ko live pa yata si na Miss Maharlika ngayon at saka si Attorney Glenn Chong, pero hindi ko na kasi maantay, 'di ba? Sinishare ko na sa inyo. Confirmed galing mismo sa bibig ni Miss Maharlika na merong political advisor or merong foreign counsel si Marcos Jr. Alam niyo, pangit yan, hindi yan tama. Kilala ni Attorney Glenn Chong, nakikita pala sa headquarters. Tama bang mag-interfere ang isang foreign counsel? Gaano ba kabobo si Marcos Jr. at kailangan foreigner ang advisor? Kumusta ang brilliance ni Enrile na 100 years old, centenarya na ba yan si Enrile? Kumusta? Hotel ba yan? Ba't kailangan ng foreign advisor, foreigner, David Mori? Pangit yan na, illegal yan, di ba? Labag sa batas na nag-interfere dito ang mga foreigner sa ating tawag diyan sa affairs ng Pilipinas. Pero maganda yung advice, tigilan nyo. Ngayon, kaya nagkakagulo sina Liza Smugs. Ang sabi, drama lang daw to, baka keme-keme lang yung family feud. Kung ina-advise na ni David Mori ang mag-asawang yan na tigilan ang mga Duterte dahil bumabagsak ang kanilang rating at pwedeng ikabagsak ito ng Marcos regime. Gaano ka-influential ang mga Duterte? Nabanggit ko na yan kagabi.
Gusto nilang durugin sa Senate, hindi sila nagtagumpay. Ngayon, pagbabalakan nila pagkatapos ng undas na durugin at ikulong, i-contempt si Pangulong Duterte na sa lower house. At tapos na-booking si Trillanes na siya pala ang parang utak ng Quadcom. Kasi gustong-gusto si Trillanes mapaghiganti, di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, ano yan eh. Nung bagong upo si PRRD, napahagingan daw yan ng bala. May humaging daw na bala, unang araw pa lang yata ni PRRD as president or first month pa lang niya. At inaakusahan niya si Trillanes na siyang balak pumatay kay PRRD. Tingnan niyo kung gaano kademonyo si Trillanes. Niligawan niya si PRRD na para maging running mate. Gusto niyang maging running mate si PRRD. Pero kung si Trililing ay merong, di ba, meron siyang killer instinct or whatever, kung ganyan ka-traidor yan, baka kung kinuha ni PRRD yan as running mate, naging vice president niya, baka hindi tumagal si PRRD ng isang buwan. Tegi na rin agad. At si Trililing ang presidente ng Pilipinas. Oh my God! Anyway, pinapayuhan nga ang mag-asawang tantana na si Martin Romualdez ayaw namang tumigil. Tuloy ang Quadcom pagkatapos ng undas, 31 na ngayon, undas na bukas. Also All Saints Day na, All Souls Day, whatever, may, di ba, may trick or treat na, may mga nagti-trick or treat na ng mga bata ngayon. So Halloween na ngayon, di ba, Halloween. So pagkatapos niyan, tuloy ang investigasyon kay Pangulong Duterte, ayaw tumigil ni Martin. Hindi kayang kontrolin ng mag-asawa, hindi kayang kontrolin ng pinsan, ay syempre si Marcos Jr. halata namang weak. Weak namang talaga. Halatang halata namang lampa kahit naman sa kilos, galaw, di ba? Sa mga mannerisms, halatang siya'y lambutin. At hindi niya kayang kontrolin ng pinsan. So ito nga pong feud daw between Liza Marcos and Speaker Martin, according to Optic Politics, threatens to shake the nation's highest power. Sino baga ang highest power? Di ba si Kuting? In the heart of Malacanang, where alliances are forged and broken in silence, a new story of ambition and power threatens the unity that once propelled the Marcos administration to victory. First Lady Liza Araneta Marcos, known for her keen political instincts, is reportedly stepping out from behind the shadows with a rare moment of sobriety, perhaps even restraint. Yada, okay. Mahaba yan. Should this division intensify, hati na yata at pag lumala pa itong, di ba, yung hindi pag-agree ni Martin Romualdez at saka ni Liza Marcos, being the power, I think they are the powers that be. Not the thing. The Filipino people might witness an epic showdown between two towering figures, Martin and Liza, each wielding their own unique strengths in the fight for influence, and as public scrutiny grows, so does the risk to the Marcos administration itself if Liza Araneta Marcos and Martin Romualdez fail to reach an understanding. Kapag hindi sila nagkaroon ng consensus or kasunduan, their collision or banggaan could lead to a Romualdez fail to reach lead to a power struggle that shakes the very foundations of Malacanang. The stakes for the 2028 are high, but even higher are the risks of a fractured unity, one that might soon be more known for its divisions than its promised unity. Na nga ako, ang unity, nalaglag si VP Sara, no? Hindi na okay, wala na, buwag ng unity. And also, imagine niyo na lang mga ate at kuya, I was listening to another vlogger, and shout out to you, you know who you are. And I would agree sa sinabi niya na kung tama yung ating perspective, gusto nilang ma-eliminate both, no? Gustong ma-eliminate ni Liza at saka ni Martin si VP Sara sa picture. Ganyan naman talaga ang Vice President laging target. Kasi kung ano't ano man ang mangyari sa presidente, hahalili ang Vice President. Yun ang mandate niya. Kailangang maalis si VP Sara. Hindi pwedeng makaupo ang isang, hindi papayagan even ng anemika na may another Duterteng uupo. Hindi gusto ng anemika unless si Trump ang manalo ngayong elections, ngayong paparating na November, unless si Trump ang manalo, hindi gusto ng anemika na another Duterte ang uupo. Hindi nila kayang hawakan sa liig. So ang pinakamagandang mangyari niyan
ay manatili si Kuting sa pwesto or kung sakali mong ma-overdose yan at kung ano't ano man ang mangyari, kailangan ang papalit ay Romualdez. Kung hindi man Escudero. So halimbawa mag-succeed nga talaga itong si Tamba at saka si Palaka na masipa si VP Sara maalis bilang Vice President, ma-pressure, kulamin, magurgur, whatever, in any way, in any possible necessary kung na gusto nilang mangyari, maalis si VP Sara bilang Vice President. Sino ang papalit? Mamimili si Chis Escudero as Senate President or si Martin. Mamimili si Kuting ng kanyang Vice President. Halimbawa, nainis sila kay Martin, pinili nila si Chis Escudero. You think hindi gagawa ng paraan ni Martin yan? Marami na ang nagsasabi na ambisyon ni Martin maging presidente ng Pilipinas. Ngayon, kung piliin naman, kahit sinong piliin ni Kuting, kung piliin man niya si Chis Escudero, pwede talagang magawa ng paraan na matalsik yan si Chis. Diba? Daanin sa pera, bili ka, pera, gurgur. I don't know. And then Martin would become the vice president. You think pag naging vice president si Martin, hindi niya tatraidorin ang pinsan niya? Nananalaytay sa dugo nila ang kasakiman at pagiging traidor. Si VP Sara na nga lang tinaraidor. Sino ba si Martin Romualdez nung kampanyahan? Siya ang campaign manager ni VP Sara. Pero hanggang ngayon ayaw yung tantanan ng pag-atake ng mga hawak niyang buhaya si VP Sara at pati si Pangulong Duterte. So, totoo man o hindi ang rift between, 'di ba, ang kaguluhan between Martin and Liza, hahantong pa rin talaga sila sa pagkakarambola or sa pagbabangayan or sa pagtatrayduran. Kapag nainis nga si VP Sara, baka mag-step down yan. Sige, baba na ako as Vice President, mag-trayduran na kayo. Pero sa tingin ko, actually may nagsabi sa akin yan mga tatuya, gusto na yata ni VP Sarang sumuko, bumitiw, umayaw para tahimik na ang buhay. Pero may nag-advise yata kay VP Sara na huwag. Kasi hindi yan gugustuhin ng taong bayan pati. VP Sara, sana mapanood mo. Alam mong gusto ka ng taong bayan, hindi naman na maibabalik si PRRD unless baguhin ang saligang batas na pwede na ulit tumakbo ng pangalawang beses. O kaya lang, govern na si Pangulong Duterte ng 1987 Constitution, hindi na talaga siya makakaulit. May edad na rin ang tatay mo. So gugustuhin talaga pa rin ng mga Pilipino na another Duterte, may it be Pulong, lalong-lalo na si Baste. Ngayon panahon na ikaw nandyan na, one step closer ka na, huwag kang bumitiw para sa taong bayan. Kasi kung ano't anong mangyari kay Bangag, mag-resign yan, makontento na sa kanilang nakamkam, ma-overdose sa kanyang Goldilocks polvoron, or kung ano man, maaksidente, maimbalido, or masiraan ng bait, di ba? Gulong-gulo na nga ang isip, bagyo pa lang, gulong-gulo na, hindi na alam ang gagawin, ikaw ang hahalili. Kaya stay put ka lang, VP Sara. Ang taong bayan nag-aabang kung sino ang mauunang bumaba sa kalsada. Stay ka lang dyan. Galit na ang taong bayan, hindi na gusto ang pagiging inutil. Tapos ang inuuna, pamumuliti ka. Hindi ang pagtulong sa taong bayan, kung tumulong man, ayuda, temporary yan. Saan aabutin ang 5,000? Kaya ba ng 6 years kaya bang ikonsumo ng taong bayan ang maibibigay na 5,000 ng ayuda ni Tamba for the remaining 3 years or 4 years? Almost 4 years? Ano yan? Buwan-buwan silang mamimigay? Kaya ba nila? Kung todo utang, wala namang infrastructure, 16 trillion na yata ang utang natin. Grabe, utang ng utang ang administrasyon. Gala lang sila ng gala. Ayun, meron na naman silang National Day of Charity sa Manila Hotel ngayon. Kanina ba yun or kahapon? Inuna pa nilang mag-party sa Manila Hotel, mag-program ng kasosyalan. Puro mayayaman ang bisita naman. Nag-upload yata ako ng short video niyan sa YouTube. Kesa bumisita sa mga namatay sa pag-landslide sa Batangas. Bumisita lang ng saglitan sa Bicol, nakipagkamay doon, tapos ano na ang ganap? Kumusta ang mga flood control projects na mukhang mga walang bakal, mga tulay nagkandagiba-giba, parang walang bakal, substandards lahat.
Kalsadang maayos gigibain, ganyan ba ang gusto ng Pilipinong paninilbihan? Hanggang kailan? Paaabutin niyo pa ba ng Pasko ngayong taon at bagong taon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.